Si Miss Ana Magkawas nag-iiyak sa social media dahil naloko ng kanyang empleyado. Hi Luxers! This is Ana Andrea Magkawas. Sa mga hindi po nakakaalam, I am the founder and CEO of Lux Beauty and Wellness Group. So today, I will share with you paano nga ba namin minarket yung brand na LuxLim and paano nga ba narating nito yung success na meron ito ngayon. Alam nyo ba, first batch natin, 40,000 boxes in 1 month na ubos. Sobrang thank you. Dinagsahan niyo kami ng orders. But syempre, hindi naman din naging ganun kadali ang lahat, 'di ba? So sabi nga, when it comes to business, nandyan yung ups and downs. So unang nilabas natin siya, yes, though na sold out yung first batch natin kaagad, hindi pa din mawawala yung mga doubts ng mga tao. Kasi you can't please everyone. Hindi lahat tanggap yung produkto mo. But syempre, kailangan natin may focus tayo. Huwag tayong magpa-apekto dun sa mga nababasa natin. But gamitin natin yon as our tool para mas galingan pa natin at patunayan natin na itong produkto ko, magaling to. Second, lack of planning. Kasi nga, 'di ba, hindi namin na-foresee, hindi namin in-expect na first batch, 40,000 boxes, masosold out ng isang buwan lang. So, nandun yung nabigla kaming lahat, wala kaming nakaabang na storage. Saan namin ilalagay yung napakaraming boxes, yung napakaraming orders na to? At that time, wala akong alam. Wala akong kakilala. Siguro blessing in disguise na lang din talaga na habang yung truck namin na i-deliver sa village namin at hindi magkasya sa loob ng village yung truck, na nandun kami sa isang side, nag-traffic na ang lahat. Yun pala, yung natapatan namin, nung truck na yun, warehouse pala. At nagkataon na yung manager ng warehouse, Luxers pala. That moment, nagkaroon din kami kaagad ng warehouse na pwedeng marentahan. So dapat pala, kapag magre-release tayo ng produkto, meron na tayong plan A, plan B, what if, biglang nag-boom, biglang meron tayong ganitong kadaming orders, saan natin ilalagay yung mga produkto na to. Dapat ready tayo whatever is the outcome nung nilabas natin na produkto. Number 3, getting the right, yes, right people. Naku, naalala ko na naman to. Si Miss Ana Magkawas nag-iiyak sa social media dahil naloko ng kanyang empleyado. Kawawa yung mga resellers namin. Kawawa yung mga authorized dealers namin. At sa'yo na gumawa sa akin nito, hindi ko palalampasin to. Grabe yung luha ko nun ha, pero sabi ko nga, that's the last time na iiyak ako on social media talaga. So ngayon, we learn from our mistakes. So dati, naalala ko kasi very kami nun eh. Parang very lenient kami nun eh. Wala kaming proper monitorings and all. Wala kaming proper inventory nung aming mga produkto. At the same time, wala kaming mga monthly meetings. Of course, mahalaga na pinagkakatiwalaan natin yung mga tao natin or yung mga staff natin. Pero syempre, responsibilidad pa rin natin bilang brand owners na tingnan, i-monitor, tama pa ba? Or okay pa ba yung ginagawa nila? So ngayon, meron na kami mga regular meetings, open na yung communication namin sa isa't isa, and we invest in our people para sila din mismo naaalagaan natin. Next, you should know your target market. Kasi mas madaling maglabas ng produkto or mas madaling mag-offer sa kanila based dun sa nakita nating needs na kailangan nating punan. So, nung fino-formulate namin yung brand or yung specific product, palaging nasa isip namin is, ano ba yung maitutulong nito sa ating mga consumers? Ano ba yung need nila? Bakit ba nila to kailangang inumin? For example, sa coffee, syempre nandyan yung mga coffee lover. Eh, paano kung hindi naman ako nagkakape? May dark choco, may juice. Paano naman kung ayaw ko namang magpaslim? Ayaw ko namang pupayat kasi payat na ako. We have cucumber dalandan. Wala siyang appetite suppressant. Kasi sa elders naman, meron tayong turmerico. So, napakarami. And then, di ba, meron na tayong Lux Kids. So, pambuong pamilya. So, in short, when you build a business, you should provide solutions to your target customers. So, paano ba namin pinakilala yung brand? First, social media.
It's a free marketing tool. Para sa akin, it's required na kailangan meron kayong social media accounts. Ano-ano ba yun? We have Facebook, Instagram, may TikTok, napakadaming iba. Let's explore them. Huwag nating baliwalain. Kasi more than 60% ng population ng buong mundo ay nakatutok sa social media. And yan yung ginamit namin na number 1 tool. Paano nakilala si Luxlim? So next is the influencer marketing. Hindi ko nilimit yung market sa kung sino lang yung nakakakilala sa akin. But we explore different influencers na merong iba't ibang audience. Pero paano ba kami pumipili ng mga influencers? Of course, dapat believer sila ng product. Kasi ang gusto kong mangyari, lumabas galing sa kanila, ano ba yung naging epekto sa kanila ng produkto mismo. For example, si V. Remember, nag-contract signing tayo sa kanya, buntis pa siya nun. Miss V. Cortez is now part of Luxlim Family. Yay! Hindi niya in-expect yun! Ako din! So, hinayaan lang namin siya na itry na yung produkto until we saw the transformation. Okay, Zainab. Si Zainab, hindi talaga siya coffee lover kasi acidic siya. So, we let her try yung product. Since non-acidic yung coffee ng Luxlim, nagustuhan niya. And now, coffee lover na siya. Hindi na siya umaalis ng bahay nang walang Luxlim coffee. So, we let them explore the product until makita nila ano ba yung naging effect sa kanila ng produkto. So, on a larger scale, hindi lang din naman natin nililimit sa social media yung marketing campaigns natin. So, meron din tayong mga billboards. So, kung napapadaan kayo sa mga billboard spots natin, please don't forget to take a photo and tag me. So, meron kayong mga bagong billboards na makikita. First is with the Blackman family featuring Lux Kids products. And then we have the billboards of Vice Ganda for Lana Oral Sunblock. And then we also have the Colavera. Makikita nyo yan along EDSA. So as you can see, we really explore and invest sa billboards. Kasi naniniwala ako na hindi rin naman talaga lahat ng tao nasa social media lang. So may mga ibang reach din po yung mga billboards na yan. Another way to market is also through sponsoring events. So we sponsored the Beanie event sa Alpas, La Union, and nakakatuwa na through sponsoring these kinds of events, nakakamit tayo na iba't ibang mga artists, and of course, yung collaboration, malaking bagay. So hindi lang din dapat yung presence natin nasa social media lang. But also, may presence din tayo sa physical space. Kailangan dama pa rin nila tayo kahit nasa on-ground event tayo. But of course, pinipili lang din natin yung mga events na sinasalihan natin kasi kailangan align din siya with the brand. So marami ako na-share sa inyo ngayong araw and for sure, mas madami pa akong i-share sa inyo sa mga susunod nating videos. I wanna ask you din po, saan kayo nahihirapan ngayon? So maybe baka makatulong tayo. So please comment lang din po kayo. And don't forget to subscribe, like, and share this video. Diba nga, sharing is caring. So that's it for today guys. Thank you so much for watching. Bye!